Nang malaman ni Alexandra ang kanyang pagbubuntis, takot at saya ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya yun inaasahan, lalo pat alam niyang maaring hindi matanggap ni Garrett ang kanyang pagbubuntis. Alam niyang maaring mapawalang bisa ang kasal nila dahil simulat sa pool ay peke lamang ito. Anong mangyayari kung biglang bumalik ang babaeng mahal nito? Anong magiging laban niya kay Natalie? Magagawa niya pa bang ipaglaban ng lalaki kung patuloy nitong pinipili ang dating kasintahan? O magpapaubaya na lang siya ng tuluyan? Congratulations, you are pregnant. Hindi pa rin mawala sa isip ni Alexandra ang balitang iyon galing sa doktor. Napapatulala na lamang siya sa tuwing sumasagi yun sa kanyang isip. Napakurap siya na maramdaman ang mahinang pagkurot sa kanya ni Garrett. What are you thinking about? Muli siyang napakurap. Hindi niya alam na malalim na naman ang kanyang iniisip. Ngunit bago pa man siya makasagot, ay hinawakan na lalaki ang kanyang batok at siniil siya ng mariing halik. Pagkatapos ng halik na yon ay tumayong lalaki at naiwan siya doon habang sinusundan ito ng tingin papuntang banyo. Paano nito nagagawang maglakad palayo pagkatapos siyang lunurin sa halik? Nanghihina siyang napahiga sa kama. Pakiramdam niya nauubos ang kanyang lakas. Basa rin ang kanyang buhok dahil sa pawis at kitang-kitang pagod sa kanyang mukha. Pagkaraan ay napagdesisyonan niyang tumayo para kunin ang pregnancy report sa kanyang drawer. It was all unexpected. Kaninang hapon ay pumunta si Alexandra sa ospital para magpa-check up dahil madalas sumasakit ang kanyang tiyan. Nang lumabas ang resulta ay mas lalo lamang siyang nabigla. She's almost 5 weeks pregnant. Hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na mabuntis. Alam niyang naging maingat siya sa bagay na ito. Kinagat niyang ibabang labi ng may maalalang insidente na maaring naging dahilan ng kanyang pagbubuntis. Noong nakarang buwan, isang malaking selebrasyon ang naganap sa kumpanya. Pagkatapos ng pagtitipon ay inihatid siya ni Garrett sa bahay. Akala niya ibabalik din ang lalaki sa kumpanya pero nang nasa may pintuan na sila ay marahantong bumulong. Is it a safe period? Napapaos nitong bulong. Nasapon niyang kanyang noo. Safe period isn't safe at all. Naibaling niyang muli ang mga mata sa pintuan ng banyo. Naririnig niyang lagaslas ng tubig galing doon. Nasa loob ang kanyang asawa na lihim na kasal sa kanya sa loob ng 2 taon. At ang kanyang agarang amo, si Garrett James Verado, ang CEO ng Verado Group of Company. Bago pa lamang siya sa kumpanya ng lalaki na may mangyari sa kanila dahil din sa kalasingan. Pagkaraan ay nagkaroon ng malubhang sakit ang lolo ni Garrett, dahilan para ayain siya nito ng peking kasal upang matupad ang hiling ng matanda na makita siya nitong maikasal at bumuo ng pamilya bago mawala. Ang dalawa ay pumirma ng prenuptial agreement, dokumento para sa sekretong kasal na maaari ring mapawalang bisa sa anumang oras. Kailanman hindi niya naisip na maaari niyang pakasalan ang lalaki maging sa panaginip man. Sa 8 taong lihim niya itong minahal ay hindi na siya nag-alangan pang pumayag sa inaalok nito. Pagkatapos ng kanilang kasal ay mas lalo lamang naging abala si Garrett at halos buong buwan nitong hindi nagpakita. Ganun pa man walang naging ibang babae ang kanyang asawa. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ay walang nangyaring iskandalo. Maliban sa pagiging malamig ni Garrett ay talagang perpekto na itong asawa. Kagat ang ibabang labi ay pinagmasdan ni Alexandra ang pregnancy test sa kanyang kamay. Hindi pa rin siya mapakali. Kailangan malaman ni Garrett ang kanyang pagbubuntis. Bumuntong hininga siya, ngayon ay buo ng kanyang loob. Aaminin niya sa lalaki ang kanyang pagdadalang tao. Ganon din ang katotohanan na hindi nung nakaraang 2 taon ang una nilang pagkikita dahil 10 taon na niyang lihim na minamahal ang lalaki. Unti-unting huminang buhos ng tubig galing sa banyo at kagaya ng kanyang inaasahan, lumabas si Garrett. Ngunit tangi ang puting tuwalya lamang ang tamad na nakapulupot sa bewang nito. Pagkalabas pa lamang na lalaki tumunog na ang phone nito. Kumunot ang kanyang noo nang makitang tumulito sa balkonahe para dun sagutin ang tawag. Wala sa sariling sinulyapan niya ang oras at nakitang maghahating gabi na. Mas lalo lamang siyang nagtaka. Sinong pangahas na tatawag sa ganitong oras? Pagkatapos ng tawag ay bumalik muli si Garrett. Walang pag-alangan nitong tinanggal ang nakapulupot na tuwalya sa bewang. Tahimik na napasinghap si Alexandra. Noon pa may napakaganda ng katawan ng lalaki. May malinaw na mga umbok ng kalamnan sa tiyan, matigas at malalakas na kalamnan. Mahabang binti at balakang. Sexing tingnan. Kahit pa ilang beses niya nang nakitang katawan ng lalaki, hindi pa rin natitigil ang puso niya
Sa paghahoromentado, namumula pa rin ang kanyang pisngi, tumiinit ang kanyang tainga. Tumuli ang lalaki sa tokador para kumuha ng bagong damit. Ngunit laking pagtataka niya nang makitang puting long sleeve at itim na trousers ang kinuha nito. Kahit sa simpleng kilos ay para bang napaka-eleganteng tingnan ni Gareth. Walang kapintasan dahil sa malagrigad nitong anyo. Go to bed early. Ibig bang sabihin nito'y aalis siya? Nakaramdam ng konting pagtatampo si Alexandra. Unti-unti niyang tinago sa kanyang palad ang hawak na pregnancy test report. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip ay hindi niya napigilang hindi tumutol. Gabi na masyado, aalis ka? Saglit na natigilan si Gareth habang inaayos ang puting nitong long sleeve. Nilingon siya ng lalaki sa paghakbang pa lamang nito. Palapit ay muli na naman siyang kinabahan. Mas lalo lamang nagwala ang kanyang puso ng haplusin nitong kanyang pisngi. Ayaw mo bang makapagpahinga ngayong gabi? Dahil sa sinabi nito mabilis siyang pinamulahan. Ngunit bago pa man siya makasagot ay tumalikod nito para kunin ang susi ng sasakyan. Be good. I have something else to do. Don't wait for me. Pagkatapos ito'y tuluyan naglakad pala yung lalaki. Gareth, sinubukan niya ba itong habulin? Humarap ito sa kanya at ang matalim nitong mga mata ang siyang bumungad sa kanya. What's wrong? Malamig nitong tanong, pakiramdam ni Alexandra ay may bumara sa kanyang puso kaya mahina niya na isatinig ang tanong. Maari mo ba akong samahan bukas sa pagbisita kay Lola? Matagal nang may sakit ang kanyang lola at may pakiramdam siyang magiging maayos kahit paanong kalagayan nito kung sakaling papakilala niya si Gareth sa matanda. Let's talk about it tomorrow. Sagot ng lalaki. Tinignan niya ang blanko nitong ekspresyon. Hindi niya makitang pagtutol sa mukha nito pero wala rin ang pagsang-ayon dito. Ikinuyom niya na lamang ang palad at marahan na tumango. Tuluyang umalis si Gareth at naiwan siya mag-isa sa bahay. Naroon pa rin ang bigat sa kanyang dibdib kaya napagpasyahan niyang maligo para maibsan iyon. Ngunit hindi man lang siya dinalaw ng antok. Pagod siyang tumayo para magtungo sa kusina. Kailangan niya ng gatas. Baka makatulong yan para dalawin siya ng antok. Muli niyang tinignan ang phone para makitang oras pero unang bumungad doon ay balita galing sa isang website. Hindi naman siya interesado sa bagay na yon at plano na sanang baliwalain na lamang iyon. Ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na pangalan kaya wala sa sariling pinindot niya ang link. Famous celebrity Natalie Jones returned to Philippines and appeared at the airport with her mysterious boyfriend. Sa litrato ay makikitang pilit na tinatago ni Natalie ang kanyang mukha sa suot nitong itim na hoodie at ang kasama nitong lalaki kapansin-pansin kahit sa malabong kuha ng litrato. Tila sinipang kanyang puso na makitang matikas na anyo ng lalaking katabi ni Natalie. Mas lalo niyang pinalaki ang litrato at pinakatitigan ng lalaki. Hindi siya magkakamali. Si Gareth yun, nanginig ang kanyang kamay. Naalala niyang pinakansela ni Gareth ang meeting nito kaninang hapon at umalis. Ang suot ng lalaki sa litrato ay kaparehas ng suot ni Gareth ng hapong iyon. Ibig sabihin, pinuntahan ni Gareth ang dati niyang kasintahan para personal na sunduin ito. Mariin siyang napapikit na maramdaman ng pagsakit ng kanyang puso. Parang isang malaking batong dumagan doon. Tinipa niya ang number ni Gareth sa kanyang phone, ngunit ilang beses siyang nagkamali dahil sa panginginig nito. Malalim siyang nagbuntong hininga nang marinig na nagring ang kabilang linya. Ilang ring na hindi pa rin sumasagot ng kanyang asawa kaya naubusan siya ng pag-asa. Hello, naistatwa si Alexandra nang marinig ang banayad na boss ng babae. Muli niyang sinulyapan ang number na tinawagan. Tama naman siya. Number yun ni Gareth. Hello, ulit ng babae sa kabilang linya. Parang may kung anong nabasag sa kanyang dibdib. Mariin siyang napapikit ng maramdaman ng panghihina kasabay nito yung pagsakit ng kanyang tiyan. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang banyo at nagsuka na lamang dahil sa pagkahilo. Hindi niya pa nagawang bumalik sa kama ay tuluyan na siyang nawalan ng malay sa banyo. Madaling araw ay pinilit niyang bumangon. Laking pasasalamat niyang nawala na rin sa wakas ang pagsakit ng kanyang tiyan at ang pagkahilo. Maaga siyang pumasok sa trabaho kagaya na nakasanayan. Pagkatapos ng biglaang kasal, mas gusto ni Gareth na sa bahay na lamang siya. Pero ayaw niyang dumepende na lamang sa lalaki kaya pinilit itong papasukin pa rin siya sa trabaho. Pinagbigyan naman siya ni Gareth pero kapalit nito yung pananatili nito sa tabi ng lalaki. Bilang second personal assistant nito, sa kanya inatang ang pagtitimpla ng tsaa at kape o kaya pagsasali ng tubig. Dahil lang mabibigat na trabaho ay inutos ni Gareth sa personal assistant nitong si Christian.
Tanging si Christian lamang ang totoong nakakaalam sa namamagitan kay Gareth at Alexandra. Maliban dito, wala ng ibang empleyadong nakakaalam tungkol sa kanilang pagpapakasal. Dagdag pa rito, ang opisina ni Gareth ay tumatanggap lamang ng mga lalaking assistant. Kaya naman sa nakalipas na 2 taon, tanging si Alexandra lamang ang nag-iisang babaeng tinanggap sa pwesto. Kaya naman ang lahat sa kumpanya ay nagkaroon ng haka-hakat sariling opinyon na may namagitan sa kanilang dalawa ng CEO ng kumpanya. Ngunit sa paglipas ng panahon na makita nilang walang pagkakaiba, ang trato ni Gareth sa kanya sa mga empleyado ng kumpanya ay kinamuhian na siya. Sa isip nila ay maganda lamang si Alexandra kaya pinabura ng CEO, ngunit hindi sapat ang pagiging maganda lang. Miss Gonzaga, mula sa kanyang laptop ay nagangat siya sa kasamahang pumukaw sa kanyang atensyon. Pakidala naman itong mga dokumento sa opisina ni Sir. Pilit ang ngiti ng babae. Tinignan niya ang mga folder na dala ng babae. Maliit na ngiting ginawad niya dito bago ito tanggapin. Sure, kagabi hindi umuwi si Gareth. Nakatulugan na lamang niya paghihintay. Kung hindi pa siya napagod sa pag-iisip ay talagang mananatili siyang gising hanggang mag-umaga. Hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanyang babaeng sumagot sa kanyang tawag. Kung hindi umuwi si Gareth kagabi, malamang ay kasama nitong babae sa magdamag. Muli naramdaman ni Alexandra ang pagkurot ng maliit na kamay sa kanyang puso. May kutob siyang alam na niya ang kasagutan sa mga tanong na yon. Pero natatakot ang puso niyang alamin o aminin yon. Siguro ngay may mga taong kailangan masampal para magising sa katotohanan. Pinakalma niya sarili bago tumuloy sa opisina ni Gareth. Sa isip niya na kahit na anong mangyari, kailangan niya maging kalmado dahil hindi siya nagtiis na 10 taong tahimik na minamahalang lalaki para mapunta lang sa walang paghihirap na yon. Pumasok siya sa elevator, dalang mga dokumentong dadalhin sa opisina ni Gareth. Nang makarating sa tamang palapag, mabilis na sinuklay ang kanyang buhok upang masigurado na maayos siyang tingnan kapag makaharap niya ang lalaki. Nang matapat sa pinto ng opisina, ay plano niya na sanang kumatok muna bago pumasok pero natigil siya nang marinig ang pamilyar na boses. May gusto ka ba kay Alexandra? Bahagyang nakabukas ang pinto kaya naririnig niya ang boses galing sa loob ng opisina. Kumunot ang kanyang noo. Ang pamilyar na boses ay galing kay Pablo, matalik na kaibigan ni Gareth. What do you want to say? Malamig ang boses ni Gareth, tila hindi natutuwa sa tanong na kaibigan. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Pablo. Tingin ko, maayos naman si Alexandra pero hindi kagaya niyang tipo mo, hindi ba? So what do you want? I'll introduce her to you. Halos kaswalang pagkasabi noon ni Gareth. Napaatras siya. Forget it. Mabilis sa tugon ni Pablo, ang mapanlait na tao ni Pablong sumunod na pumuno sa opisina. Mas lalong nagsumikip ang dibdib ni Alexandra. Umalingaw-ngaw sa kanyang paninig ang masakit sa tengang tawa ng lalaki. Kung pag-usapan siya ng daloy para lamang silang nag-uusap tungkol sa isang material na bagay, mas lalong naging mahirap para kay Alexandra ang paghinga. Para may bumabara sa kanyang lalamunan, humigpit ang hawak niya sa dalang dokumento at ang mga palad niya tila ng lamig. Pagkaraan ay muli niyang narinig ang boses ni Pablo. Ikaw ang tinutukoy sa balita tungkol kay Natalie, ano? Yeah, gagawin mo talagang lahat para sa ikakasaya ni Natalie. Kahit ano gagawin mo para sa kanya. Nagbuntong hininga si Pablo at natatawa na namang muli. Magkasama kayo kagabi ni Natalie. Totoo nga yata na sa gitna pagkakahiwalay ay mas makakabuti kaysa mabilisang pagpapakasal. Parang may kidlat na tumama sa ulo ni Alexandra nang marinig iyon. Namutla siya at nanlamig ang buong katawan. Ang saglit na pagkakahiwalay ay mas makakabuti kaysa mabilisang pagpapakasal. Parang bawat katagay gumuguhit ng bagong sugat sa kanyang puso. Malalim ang bawat sugat na yon. Samot-saring idea ang pumapasok sa isipan ni Alexandra, dahilan para muli siyang makaramdam ng pagkahilo. Wala na siyang marinig kaya ipinikit niya saglit ang mga mata, nagbabadyang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Mukhang maling desisyon ang pagpunta niya dito. Isang beses pa siyang matras sa tanda na umalis nang biglang bumukas ang pinto. Alexandra, bumungad sa pinto si Pablo. Mukhang paalis ng lalaki, marina ikinuyom ni Alexandra ang kanyang kamao at pilit na itinago ang totoong nararamdaman. Bahagya siyang yumuko bilang pagbati. Good morning, Mr. Rojas. Hindi na niya hinintay na batiin siya pabalik ng lalaki. Nilagpasan niya na ito tumuloy sa lamesa ni Gareth para dalhin ang dokumento. Matuwid na nakaupo sa swivel chair ang kanyang asawa. Mas lalo tong naging matipuno sa suot na formal attire. Pinasadahan niya saglit ang suot nito. Hindi itong suot ni Gareth kagabi na umalis. Dahan-dahan siyang nag-iwas ng tingin, mas lalo lamang lumubog ang kanyang puso. Kailangan ng pirma niyo sa mga dokumentong ito.
Galing ito sa marketing department. Halos pabulong na lamang huli niyang sinabi. Inabot na lalaki mga dokumento at mabilis na pinirmahan ang mga pahinang kailangan ng pirma. Blankong ekspresyon ng mukha nito nang ibalik sa kanyang mga dokumento. Tinanggap naman niya yun at mabilis na tinalikuran ng lalaki. Nasa may pintuan pa rin si Pablo at mukhang hindi makapaniwalang naroon siya. Nang makapasok siya sa elevator saka lamang nakabawing lalaki. Humarap to kay Garrett at napamura. Shit, tingin mo ba narinig ni Alexandra ang pag-uusap natin? Malamig na tingin lamang inukol ni Garrett sa kaibigan. Noon pa man talagang maamo si Alexandra at kahit kailan, hindi nakaramdam ng paninibugho. Alam niyang hanggat maayos ang pinakita niyang ugali kay Jared ay hindi siya nito pagmamalupitan. Pagpasok ng elevator ay tinagilid niyang kanyang ulo. Ayaw niyang tumulong mga nagbabadyang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Ngunit kahit anong pigil ay nagsitulo pa rin ito. Nabilis niya naman yung pinalis. Akala niya sapat ng 2 taon nilang pagsasama para makita ni Garrett ang pagmamahal niya. Akala niya sapat na yun para makita ng lalaki ang kabutihan niya. Ang pagmamalasakit niya dito at ang pag-aalaga niya dito. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya magagawang higitan o pantayan man lang ang dati nitong kasintahan. Bumukas ang pinto ng elevator kaya huminga siya ng malalim. Maputla ang kanyang mukha at may bahid pa ng luha ang sulok ng kanyang mata. Pinilit niya ang sarili na bumalik sa normal. Tuloy-tuloy ang lakad niya papunta sa pantry. Kailangan niya ng tsaa, pang-alo sa sarili. Break time na rin kaya ang ilan ay nakatambay na muna sa pantry. Nakita niya na bang balita? Bumalik na pala si Natalie Jones sa Pilipinas. Sino yon? Nasulyapan niyang grupo ng mga empleyadong mukhang hindi napansin ang pagpasok niya dahil nasa may pinakasulok. Hindi po kilala si Natalie? Celebrity personality yon, anak ni Charlie Jones. Ang may-ari ng Jones Group of Company. Ang alam ko, senior designer na siya ngayon. Anong meron sa kanya? Siya lang naman ang una at tanging naging girlfriend ng CEO natin. May pagyayabang na saad ng isang babaeng empleyado. Tanging si Natalie lang ang nabalitang girlfriend ni Sir Garrett at kahit kailan hindi tinanggi ni Sir Garrett ang relasyon nila. Ang sabi-sabi first love yun ni Sir. Talaga, hindi ba balita sa kumpanya na may kung ano kay Sir Garrett at kay Miss Gonzaga? Yun ang assistant. Kay Alexandra? Naku, mukhang kafubo lang naman yun ni Sir Garrett. Saka wala namang sinabi sa Sir na may namamagitan sa kanila, hindi ba? Huwag niyo nga masyadong palaki ng ulo ng babaeng yun. Kung ituring mo pa naman parang asawa ka ng boss natin. Huwag ka magpapauto doon. Sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Alexandra nang marinig ang usapan ng mga empleyado. Pakiramdam niya ay mas nakikita ng mga tao sa paligid niya ang totoo kaysa sa kanya. Mukhang tuluyan na siyang binulag ng pagmamahal niya kay Garrett. Look who's here, mahinang tao narinig niya sa kanyang likod. Hey, has the CEO's wife woken up from her dream? Nilingon niya kung sino yon. Bumungat sa kanyang paningin sa Clarice. Pinsan to ng kanyang asawa pero nun pa man hindi na sila magkasundo ng babae. Baka sa mukha nitong pang-aasar. Mukhang narinig din ng babaeng usapan ng mga empleyado. Wala siyang lakas para sagutin to kaya naman tinalikuran niyang babae tanda na umalis pero mabilis nitong hinarang ang kanyang dinaraanan. Not so fast, Alexandra. Hawak ng babaeng sa braso ng kapet na tutuwa pa sa pangiinis sa kanya. I hear that, Natalie is back. Mapanuyat ang ngumiti sa kanya. Paano ka nanyan ngayon? Tingin mo gugustuhin ka pa ni Garrett na matulog sa tabi ng babaeng kagaya mo? You're so cheap and has no class. Nagiwas siya ng tingin, sinubukan niyang umalis muli pero patuloy pa rin hinarangan ni Clarice ang daraanan niya. How about I introduce you to a few old men? Mukha naman kahit sino ipapatulan mo. Ibinalik ni Alexandra ang tingin sa mukha ni Clarice. Naroon pa rin ang smug ng ngiti sa mukha nito. Kinuyom niya ang kanyang palad. I hope you do not misunderstand the setup, Miss Clarice. This is a company, not a place for a love affair. Kung yan naman palang hanap mo, mukhang sa iba ka dapat pumunta. Malamig niyang tugon, unti-unting napanis sa mga pang-asar ng ngiti nito. Napalitan niya ng gulat at pagkapahiya. Aba, bumakas ang galit sa mukha ni Clarice. Hindi nito inaasahan ang pagsagot niya. Excuse me, sinubukan niya ulit na umalis pero tinulak siya ng babae, kasabay na pagtapon sa kanya ng dala nitong kape. Sunod-sunod na napasinghap ang narinig sa salid. Mabuti na lang na mabilis na inahiharang ni Alexandra ang kanyang braso kaya doon natapon ang kape. Napangiwi siya nang maramdaman ang init ng kape sa kanyang balat. Nang tingnan niya iyon ay pulang-pula ang kanyang balat lalo pat malanyebeng natural niyang kulay. Kaya ang parteng natapunan ng kape ay kulay makopa na. Nalungkot ang kanyang mga mukha at tila naghari nang tuluyan sa kanyang dibdib ang galit. Nababaliw ka na ba?
Dahil sa kanyang pagsigaw ay tila mas maraming tao ang naging osyoso. Maraming nagpumilit na pumasok sa pantry. May sumisilip sa bintana para lamang makitang nangyayari. Kaya naman mas lalong lumakas ang loob ni Clarice. Pinsan niya nagpapatakbo ng kumpanyang ito at sa tingin ng mga empleyado hindi importante kung sinong tama o mali. Ang mahalaga ay kung sino mas makapangyarihan at sa kanilang dalawa, alam niyang siya yon. Pinagtaasan niya ng kilay si Alexandra, bagay lang yan sa'yo. Akala mo kasi kung sino ka, wala ka namang may pagmamayabang. Ano pa bang ipagyayabang mo? Halos lahat ng narito alam na wala kang kakampi. You're a bastard without a father or a mother. Oh, I'm sure they're more at peace now at they're gone. At least, they don't have to see you growing up like a worthless. Natigilan ng tuluyan si Clarice na malakas na dumapo sa kanyang pisngang palad ni Alexandra. Nalaki ang mga mata niya at gulat na napatingin sa babae. Kahit kailan hindi naisipan ni Clarice na magagawa siyang sampalin ni Alexandra. Hindi siya kaagad nakapag-react dahil sa nangyari. Ilang saglit lang ay tila umakyat ang lahat ng dugo sa ulo ni Clarice. Pinukol niya ito ng masamang tingin. You dare to hit me? Malamig na tingin naman ang ginawa ni Alexandra sa babae. Tinuturuan kita ng pagiging magalang. Magagawa niyang tanggapin ang lahat ng pang-iinsulto sa kanya. Huwag lamang insultuhin ang kanyang mga magulang. Hindi niya masisikmurang hamakan ito ng ibang tao. Kung kanina'y pulang-pula ang mukha ni Clarice, ngayon ay namumutla ang mukha ng babae dahil sa galit. Noon pa man itakot na siya sa kanyang mga empleyado dahil alam ng lahat na pinsan siya ni Gareth. Kaya malaking sampal ito sa kanyang ego. Na ngayon ay nagagawa siyang sagutin ni Alexandra. Lalo pat maraming nakakita sa pagsampal nito sa kanya. You bastard! Mabilis na kumilos si Clarice. Hindi niya hayaang ipahiya siya ng inuman sa harap ng maraming tao. Tinaas niya ang kanyang kamay at handa ng gantihan ng sampal ang kaharap. Ngunit nakahanda na si Alexandra. Sinalubong niyang kamay ni Clarice at mahigpit na hinawakan ang palapulsuhan nito. Sa lakas ng pagkakahawak niya hindi na halos makakilos si Clarice. Dahilan para magpumiglas ito. Let me go! Mas matangkad si Alexandra kumpara kay Clarice. Kaya naman parang maliit na kuting ang babaeng pilit siyang kinakalmot. Bitawan mo ko! Ano ba? Hindi niya binitawan ng babae kahit na nagpupumiglas ito. Who do you think you are? You are just a thing for Gareth to warm the bed. You are not even as good as a chicken. Mas marami pang taong lumapit na marinig ang pagsigaw ni Clarice. Ang lahat ay naintriga sa eskandalong nangyayari. Anong kaguluhan to? Tila kulog ang boss na yun. Mabilis namang nahawi mga tao tuloy nakita ni Alexandra ang paparating na lalaki. Madilim ang anyo ni Edgar, tuluyang pumasok sa pantry. Sa tabi na lalaki si Christian na daladalang ilang gamit ng amo. Mukhang aalis si Gareth, ngunit nakita ang kumpulan ng mga tao. Natahimik ang buong paligid, walang nangahas na magsalita. Kuya Gareth, utal na saad ni Clarice. Lumukob ang takot sa dibdib ni Clarice na makitang lalaki. Kilala niyang lalaki. Alam niya napaka-istrikto nito at minsan ay malupit sa ibang tao. Maging ang kanyang mommy ay binili siyang huwag gagawin kahit na ano ikakagalit ng kanyang pinsan. Ngunit nang maisip niyang siya ang kawawa dahil hawak pa rin ni Alexandra, ang kanyang kamay ay tila lumakas ang kanyang loob. Muli siyang nagpumiglas at dahil sa pagkabigla ni Alexandra sa pagdating ni Gareth, ay tuluyan siya nitong nabitawan. Kuya Gareth, mabilis siyang tumakbo papunta sa lalaki. Look what she done. Pinakita niya namumulang pisngi. Alexandra, your entitled assistant slapped me. She already lost her mind. Nakita ni Alexandra ang pagsulyap ni Gareth sa pinsan nitong si Clarice. Tila humapdi lalong napaso niyang braso kasabay ng paghapting kanyang mga mata. Nang ibaling ni Gareth sa kanyang mga mata ay mabilis na kumunot ang noon nito. As my assistant and an employee in this company, I know you're well aware of the company's rules and regulations. May diin sa mga katagang binibigkas nito. Unti-unting sumilay ang kalupitan sa mga mata ng lalaki dahilan para magbarang lalamunan ni Alexandra. Alam niyang galit ito, mas lalo lamang natahimik ang paligid. Kinuyom niyang kanyang kamao. Ngayon ay mag-isa siya. Tila pinagkakaisahan, ngunit nanatili ang tubi niyang pagtayo. Kagaya ni isang kawayang pilit na pinapayuko ng hangin sa parang. Nung una siyang pumasok bilang empleyado, ay binilaan na siya ni Gareth ng kumpanyang ito'y walang puwang para sa mga emosyong hindi makakatulong sa pag-unlad. Sinasantabi dapat ang personal na nararamdaman. Alam niyang ibig sabihin ni Gareth at alam niya kung saan ang kanyang posisyon. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang marinig mismo sa labi ng lalaki kung talaga bang tagapagpainit lamang siya ng kama para dito. Just a bed warmer. Yun lang ba talagang tingin nito sa kanya? Ang mga empleyado ay mabilis na bumalik sa kanya-kanyang cubicle nang dumating si Gareth. Pero may iilan pa rin na matapang na kiasyoso.
Ang malamig na titig ni Gareth ay mas lalo lamang nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Kinurot niyang kanyang mga palad para maiwalang pait na nagumapaw sa kanyang dibdib. Unti-unti siyang tumungo. Pasensya na, bilang empleyado ng kumpanyang ito, dapat hindi ko yung ginawa. Nagtaas ng kilay si Clarice nang makitang nakayukong si Alexandra. Sa puso niya nagdiriwang na siya dahil alam niyang siya ang kakampihan ni Gareth. Tingin mo ganun lang yun na magiging maayos ng lahat pagkatapos mo humingi ng. Bago niya pa matapos ang sasabihin ay muling nagsalita si Alexandra. Ang sampal na yun ni personal na rumirepresenta bilang ako. Walang kinalaman ng kumpanya ang pagiging empleyado ko sa kumpanya. Napawa ang bibig ni Clarice na marinig yun. What the? Tingin ko wala naman akong dapat ihingi ng tawad. Binaling niyang tingin sa babae at matapang na sinalubong ang galit nito. As Alexandra, I refuse to apologize. Pagkatapos nito ay mabilis siyang naglakad paalis. You bastard! Halos mapunit ang mukha ni Clarice dahil sa galit. Sanay siyang palagi nagmamatigas kaya hindi niya matatanggap na matalo ng babaeng minamalit niya lamang. Hindi siya makakapayag na magmukha siyang talunan. Kuya Gareth, this is too much. Pagkatapos niya ako sampalin, hayaan mo na lang siyang umalis? We should get her back. Sinundan ng tingin ni Gareth ang pag-alis ng babae. Tumanggi pa siyang humingi ng tawad. Dapat mo siyang tanggalin sa trabaho, kuya. Ano kayang mangyayaring yung tila mapapahamak pa si Alexandra kay Gareth dahil sa pinsan nitong si Clarice? Ano ang gagawin ni Alexandra ngayon nagbalik ng babaeng tunay na iniibig ng peke niyang asawa? May pagtapat pa kaya niya kay Gareth ang tungkol sa pagdadalang tao niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.